Sa isang araw na malakas ang ulan, malapit ng manganak ang asawa ni Lord Dago. Sa gitna ng matinding sakit, pilit siyang tumingin kay Buddha at tahimik na nanalangin para sa kanyang sarili. Sa labas, si Lord Dago ay malalim ang iniisip, tila may binibilang o tinataya. Balik tayo mga 3 oras bago iyon, nakasakay si Lord Dago sa kanyang kabayo habang binabagtas ang ulan papunta sa isang templo. Dumaan siya sa ilang maliliit na dambana hanggang sa huminto sa isang lugar na tinatawag na landas ng impyerno. Sa loob, isang mataas na monghe ang matagal nang naghihintay sa kanya. Dahan-dahang lumingon ang monghe at muling tinanong si Lord Dago kung handa ba siyang talikuran si Buddha at tahakin ang landas ng mga demonyo. Ibig sabihin, hindi na siya magiging ganap na tao at ang impyerno ay laging nakaabang sa kanya. Sumagot si Dago na wala na siyang pakialam. Hindi ba't parang nasa impyerno na rin sila? Sa isang iglap, pinaslang ni Dago ang monghe gamit ang isang mabilis na saksak ng espada. Bago mamatay, nagpasalamat ang monghe kay Dago, ito raw ang kanyang kalayaan, at pinaalalahanan siyang huwag magpadala sa kasamaan. Agad pagkatapos, binanggit ni Dago ang kasunduan sa 12 buwan ng demonyo, mga nilalang na namumuno sa impyerno. Dahil sa taggutom at sakit na kumitil sa maraming tao sa kanyang nasasakupan, nais niyang makipagkasundo. Kung matutulungan siya ng mga demonyo na protektahan ang kanyang lupain at sakupin ang mundo, handa siyang ayalay ang lahat ng meron siya. Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na hangin ang pumuksa sa mga kandila at isang matinding kidlat ang tumama sa templo. Sa ganitong paraan, naisakatuparan ang kasunduan. Balik sa kasalukuyan, pagkapanganak ng sanggol, biglang kumidlat. Sa takot, tumakbo ang katulong ng Comedrona. Pumasok si Lord Dago sa silid at nagtanong kung ano ang nangyari. Tagumpay na nanganak ang ginang ng isang sanggol na lalaki, ngunit kinuha ng mga demonyo ang kanyang mga braso, binti, at mukha. Isa na lang siyang kalansay. Nang makita ito ni Lord Dago, natawa siya, alam niyang natupad na ang kasunduan. Iniutos niyang dalhin ang sanggol sa ilog at lunurin. Sa kabila ng pagluha at pagsusumamo ng kanyang asawa, napansin ni Dago ang isang estatwa ng Bodhisattva na tinamaan ng kidlat at nabasag ang ulo. Sabi ng Comedrona, isinakripisyo raw ng estatwa ang sarili para bigyan ng kaunting pag-asa ang sanggol. Pagdating sa ilog, nakita ng Comedrona ang 2 agos ng pulang luha mula sa mata ng sanggol. Hindi niya kinayang itapon ito, kaya inilagay niya ang sanggol sa isang bangka at iniwan itong mag-isa. Biglang lumitaw ang isang halimaw sa likod niya at pinatay siya agad. Isang bulag na monghe na naglalakad malapit doon ang nakaramdam ng masamang espiritu. Lumapit siya at madaling pinaslang ang demonyo gamit ang isang mabilis na hiwa. Napansin niya ang kaguluhan sa bangka. Ang nilalang na ito ay hindi tao, pero hindi rin halimaw. Naamoy niya ang sumpang bumabalot dito. Ang nasasakupan ni Dago, matapos ang matinding taggutom, ay unti-unting umunlad muli. Lumipas ang 16 na taon, sa panahong laganap ang digmaan, ang buhay ng tao ay parang alikabok na walang halaga. Isang monghe ang nananalangin para sa mga kaluluwang yumao nang mapansin niya ang isang lalaki sa ibaba na naglalagay ng mga prostetikong bahagi sa isang bangkay. Siya si Jukai, kilala sa paggawa ng mga prostetikong parte para sa mga patay bilang paghahanda sa kanilang libing. Lumipat ang eksena sa isang maliit na bayan kung saan may batang babae na nagbebenta ng paninda sa kalsada. Magaling niyang ipinakilala ang kanyang mga produkto, isang kimono na minsang isinuot ng prinsesa at isang bote ng sake mula sa alamat ni Yamada no Orochi. Mga natatanging gamit at may libreng tuyong isda pa para sa mga bibili. Pero bago siya makabenta, napalibutan si Dororo ng grupo ng malalaking lalaki. Sabi nila, naawa raw sila sa kanya kaya pinabantayan ang kanilang gamit pero nadiskubre nilang ninakawan sila. Binato ni Dororo ng bote ang lalaking may balbas at mabilis na tumakbo palayo. Sa kabilang panig ng ilog, isang batang nadulas ang biglang nahawakan ng isang kamay. Yumuko ang batang lalaki bilang pasasalamat at nagtanong kung may pista ba ngayon dahil nakamaskara ang kuya na tumulong sa kanya. Balik tayo kay Dororo, matagumpay niyang naiwasan ang mga lalaki at iniwan pa sila ng pataba ng kabayo. Pagdating niya sa ilog para maghugas ng kamay, bigla siyang nakakita ng cute na tuta. Naawa si Dororo kaya balak niyang bigyan ito ng tuyong isda pero nahuli siya ng lalaking may balbas. Ginamit ng lalaki ang tuta bilang panakot para mapasunod si Dororo. Tulad ng inaasahan, binugbog si Dororo ng grupo ng mga lalaki. Pero hindi siya sumuko, pumulot siya ng bato at ibinato ito sa mukha ng lalaking may balbas. Damyugo ang kanyang mga mata, kaya sobrang nagalit ito. Walang sabi-sabi, nilunod niya si Dororo. Napansin ng mga tauhan niya ang isang kakaibang binata sa tulay at agad itong isinumbong sa kanilang pinuno. Hindi nila alam kung ano ang tinitingnan nito. Ang nakita lang nila ay ang mukha at mga mata ng binata, parang manika, nakakatakot. Napansin ni Dororo na may tinitingnan pala siya sa likod nila. Unti-unting lumapit ang nilalang, saka biglang umatake at nilamon ang lalaking may balbas. Sa sobrang takot, tumakbo ang 2 pang lalaki, pero hindi sila nakatakas sa demonyo. Gumapang si Dororo kahit sugatan, pero mabagal siya. Buti na lang, dumating ang binata at iniligtas siya sa tamang oras. Nakakagulat, wala siyang mga kamay, sa halip, espada ang nasa loob. Kahit matindi ang pag-atake
ng halimaw, naiwasan niya ito ng madali. Bumagsak ang tulay pero nagtagumpay ang binata sa pagpatay sa halimaw. Mula sa mga guho, pinulot niya ang espada. Tumakbo si Dororo at ikinabot muli ang kanyang mga braso. Bigla siyang nanginig at nahulog ang kanyang maskara, bumalik na sa normal ang kanyang mukha. Ayon sa mga naunang palatandaan, ang binatang ito ay ang anak ni Lady Daigo. Natakot si Dororo at nagtanong kung tao ba siya. Siyempre, hindi siya nakasagot. Noong panahong iyon, ang paglalakbay ay parang pagsugal ng buhay. Pwedeng mawala, masaktan, o magkasakit ang mga tao. Kaya hindi na bago kung may mga manlalakbay na bigla na lang nawawala. Ang matandang bulag na nakita noon ay isa ring manlalakbay. Kahit bulag, alam niyang ang liwanag sa harap niya ay isang demonyo. Balik tayo kay Dororo, patuloy siyang sumunod sa bida sa kanilang paglalakbay. Hindi niya maintindihan kung paano siya lumalaban ng ganoon kalakas kahit hindi nakakakita. Huminto ang bida sa isang palumpong at pumitas ng mga ligaw na prutas. Sunod-sunod niyang isinubo ang mga ito habang si Dororo ay walang tigil sa pagsasalita. Pagkatapos, pumunta siya sa sapa at paulit-ulit na sinaksak ang tubig. Maya-maya, napuno ng isda ang kanyang espada. Kakainin na sana niya ito ng hilaw pero pinigilan siya ni Dororo. Tumakbo siya sa pampang at agad nagsiga para ihawin ang isda. Hindi nagtagal, kumalat ang amoy sa buong gubat. Binigyan ni Dororo ng isda ang bida para maibsan ang kanyang gutom. Dito natin nalaman ang pangalan niya, Hayekamaru. Ayon sa kwento, hindi niya naririnig o nakikita ang sinasabi ni Dororo. Pero may isang bagay siyang nakikita mula pagkasilang, ang apoy ng kaluluwa. Ang susi ay nasa mga kulay, mga kaaway, galit, at mga nilalang na hindi mula sa mundong ito. Nakikilala ni Hayekamaru ang panganib batay sa kulay. Bukod dito, may pambihirang pandama at lakas siya. Kaya niyang mabuhay at malampasan ang nakakatakot na dilim. Pinili niyang isama si Dororo dahil ang kulay ng kanyang kaluluwa ay hindi nagpakita ng panganib. Pero ang kaluluwang ito, hindi lang dumaan, nanatili sa tabi niya. At para kay Hayekamaru, ito ang pangalawang kaluluwang gumawa nito. Pagdating ng gabi, habang natutulog si Dororo, nagkaroon siya ng bangungot at nagising. Nang makita si Hayekamaru sa harap niya, medyo gamaan ang kanyang pakiramdam. Kahit medyo nalungkot siya, na hindi siya naririnig ni Hayekamaru, patuloy pa rin siyang nagsalita hanggang sa hindi na niya kinaya ang antok at nakatulog siya sa lupa. Kinabukasan, bumalik si Dororo na may dalang prutas. Sinabi niya kay Hayekamaru kung paano sila pwedeng kumita sa pamamagitan ng paglipol sa mga demonyong pumapatay ng inosenteng tao. Pumunta sila sa isang kalapit na baryo kung saan, ayon sa mga chismis, may lumitaw na demonyo. Nang mabanggit ang salitang demonyo, agad silang sinalubong ng isang matandang lalaki. Tinanong nito si Dororo kung kaya ba talaga niyang pumatay ng demonyo. Dahil sa talino at diskarte ni Dororo, nakuha ni Hayekamaru ang kanyang unang trabaho bilang tagapaglipol ng demonyo. Bukod pa rito, napakabait ng pakikitungo sa kanila ni Denkichi. Sa unang pagkakataon, nakakain at nakainom si Dororo ng walang pigil. Biglang namatay ang ilaw, at kasunod nito ay lumitaw ang halimaw na may kampana, ang parehong nilalang na nakita ng naglalakbay na monghe noon. Natakot si Dororo, pero si Hayekamaru ay nanatiling kalmado. Pilit siyang pinakikilos ni Dororo, pero hindi siya tumugon. Kakaiba dahil isang tanong lang ang binato ng halimaw, gusto mo ba? At saka ito biglang nawala. Kinabukasan, maagang gin-icing sila ni Denkichi dahil gusto silang makausap ng pinuno ng baryo, si Bandai. Pagkatapos silang dalhin doon, agad umalis si Denkichi. Nang makita ni Dororo ang mukha ng pinuno, natigilan siya. Hindi siya makapaniwala sa ganda ng mukha nito. Biglang naging alerto si Hayekamaru at agad hinugot ang kanyang espada, handang lumaban. Pinilit siyang pigilan ni Dororo, iniisip na tao ang pinuno. Di nagtagal, dumating ang mga taga-baryo para pigilan si Hayekamaru. Agad silang dinala sa imbakan, kung saan may naghihintay na pala, ang naglalakbay na monghe. Masaya ang monghe na may mga bagong kasama. Dumating din siya sa baryo matapos marinig ang tungkol sa halimaw, pero nahuli siya ng mga taga-baryo habang natutulog. Hindi man niya alam ang dahilan, hinala niya na baka ito ang susi kung bakit may mga taong nawawala. Ibinunyag din ng monghe na tulad ni Hayekamaru, nakakakita rin siya ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Halimbawa, si Dororo ay lumilitaw sa kanya bilang isang purong puting apoy. Biglang naramdaman ng dalawa ang kakaibang presensya. Pumwesto si Hayekamaru para lumaban. Nang makita niya ang braso ng demonyo, agad siyang sumugod, pinutol ito, at tumalon sa balon ng walang pag-aalinlangan. Hinailan ng matandang lalaki si Dororo pababa sa balon at sa pagdaan nila sa madilim na basement, lumitaw sila sa bakuran ng pinuno ng baryo. Nagulat ang pinuno na muli siyang inatake ni Hayekamaru. Tinanong ni Dororo ang matanda kung anong kulay ang nakikita niya mula sa pinuno. Sabi niya, madilim na pula, ang
pinakamasamang kulay. Nabuking na siya, kaya ibinunyag ng pinuno ang kanyang tunay na anyo, isang napakapangit na demonyo. Inatake ni Hyakkimaru pero tinamaan siya ng mga galami nito. Kahit sugatan, nagawa pa rin niyang saksakin ang demonyo ng 2 beses. Malapit na sana niyang tapusin ang halimaw nang biglang may kumubli sa kanya ng kumot. Si Denkichi pala, tumulong para makatakas ang demonyo. Agad siyang hinabol ni Hyakkimaru. Hinarap ni Dororo si Denkichi at tinanong kung bakit niya ginawa iyon, at kung kinain ba ng halimaw ang mga bisitang dumadaan sa baryo. Takot na umamin si Denkichi, iyon lang daw ang paraan para hindi kainin ng halimaw ang mga taga-baryo. May isa pa siyang dahilan, pero hindi niya kayang sabihin. Samantala, dahil hindi na makatakbo, inatake ng halimaw si Hyakkimaru gamit ang mga kawayan. Sa isang sandali ng pagkalito ng demonyo, sinaksak ni Hyakkimaru ang mukha nito ng 2 beses. Bumagsak ang demonyo, pero doon lang lumitaw ang tunay nitong anyo. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Hyakkimaru na magbagong anyo, agad niya itong pinatay. Lumitaw din ang demonyong may malaking ulo, pero bigla rin itong naglaho. Nang tumakbo si Dororo papunta sa lugar kung saan naglaho ang demonyo, nakita niya ang isang bante ng ginto. Yun pala ang pera mula sa mga manlalakbay na isinakripisyo ni Denkichi sa demonyo. Dahil sinakop ng demonyo ang kanilang nayon at wala nang kita, napilitan si Denkichi na ayalay ang mga manlalakbay para makipagkasundo sa halimaw. Bigla niyang narinig ang tunog ng kampana mula sa unang bisita, isang tunog na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Matapos mapuksa ang mga demonyo, nagpatuloy sa paglalakbay ang tatlo. Medyo malungkot si Dororo dahil ang demonyong Banday ay may pagkakahawig sa kanyang yumaong ina. Nang makita ni Hyakkimaru ang kulay ng kaluluwa ni Dororo, lumapit siya at hinaplos ang kanyang mukha. Pagkatapos, umupo siya at isinulat ang kanyang pangalan sa lupa. Doon lang napagtanto ng matandang lalaki na siya ang sanggol na minsang pinaanod sa ilog ilang taon na ang nakalipas. Biglang nagrik ang katawan ni Hyakkimaru, parang may isa na namang pandama ang bumalik sa kanya. Matagal nang winasak ng digmaan ang lupain ng Japan. Ang lupa ay amoy sariwang dugo. Sa mga nakaligtas, ang kanilang daing ay umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Ang mga natalo ay pinahirapan ng mga nagwagi, ipinako, pinutulan ng tainga, binatak ang litid, isang napakalungkot na kalagayan. Si Uncle Jukai ay napilitang gawin ang mga bagay na ito, at tuluyang bumagsak ang kanyang isipan nang masaksihan ang pagpatay sa isang babae sa harap niya. Hindi na niya kinaya ang pahirap kaya tinanggap niya ang kamatayan bilang kalayaan. Ito ay bahagi ng kwento ni Uncle Jukai. Noong unang panahon, si Jukai ay isang doktor sa isang maliit na baryo. Lahat ng tao roon ay labis ang pasasalamat sa kanya at itinuring siyang tagapagligtas. Isa-isa, ang mga taong nawalan ng parte ng katawan ay lumapit sa kanya para humingi ng tulong. May estudyante siya na ang pangalan ay Kaname. Siya ang naging inspirasyon ng batang lalaki para magpatuloy sa buhay. Lagi siyang nagpapasalamat sa buhay na ibinigay sa kanya ni Jukai at nangakong magsisilbi sa kanya habang siya'y nabubuhay. Pero nagbago ang lahat nang marinig ni Kaname ang mga chismis tungkol kay Jukai. Isang maulang araw, pumunta si Kaname para kumuha ng kahoy at nakakita ng batang lalaki na hirap at putol ang braso. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito pauwi para ipagamot kay Jukai. Malala ang sugat pero kaya panggamutin. Pagkatapos, sinamahan ni Kaname ang mag-ina sa kanilang pag-alis. Doon niya narinig ang mga chismis tungkol kay Jukai mula sa babae. Pagbalik niya sa bahay, malungkot ang kanyang mukha. Tinanong niya ang kanyang guro kung minsan ba siyang naglingkod kay Lord Shibai. Doon ikinwento ni Jukai ang kanyang nakaraan, na minsan niyang sinubukang lunurin ang sarili, pero nailigtas siya ng isang kakaibang barko. Pagkatapos noon, napadpad siya sa bansang ito at natutong gumawa ng prostetikong parte para sa mga taong nawalan ng katawan. Hindi niya sinabing ito ang paraan ng pagtubos, pero hindi niya kayang patawarin ang sarili kung mamamatay siya ng payapa na parang walang nangyari. Dapat sana'y namatay na si Jukai, pero nailigtas siya. Marahil gusto ng mga Diyos na mabuhay siya para bayaran ang karma na kanyang nilikha. Nang inig si Kaname at sinabi na sa laban kontra sa Asakura clan, brutal na pinatay ang kanyang ama. Dahil dito, sinugod niya si Jukai gamit ang kutsilyo para maghayganti. Nakiusap si Jukai na hayaan muna siyang tuparin ang pangako niya sa batang lalaki, saka na siya bahala sa kanya. Bagamat galit na galit, pumayag si Kaname. Kinabukasan, naibalik na ang braso ng bata. Natupad na ang pangako. Hindi pinatay ni Kaname si Jukai, pero itinapon niya ang prostetikong paa at agad na umalis. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Jukai ang kanyang emosyon at napaiyak ng malakas. Maya-maya, lumabas siya para maglakad-lakad at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita siya ng isang batang mukhang nakakatakot. Hindi niya kinayang hayaan itong mamatay, kaya dinala niya ito pauwi para alagaan. Isang taon nang lumipas, nanganak si Ginang Daigo ng isa pang anak na magiging tagapagmana ni Daigo. Pagkalipas ng 6 na taon, lumaking malusog si Hyakkimaru sa pangangalaga ni Jukai. Ang kanyang kasalukuyang anyo ay likha rin ni Jukai. Mula nang makilala niya si Hyakkimaru, pakiramdam ni Jukai ay muli siyang isinilang. Minahal at inalagaan niya ito na parang tunay niyang anak. Bagamat nawala ang lahat ng parte ng katawan ni Hyakkimaru, kapalit nito ay pambihirang lakas, matatag na kalooban, at matinding kagustuhang mabuhay.
Ang pangalang Hyakkimaru ay siya rin ang nagbigay. Isang araw habang naglalaro, aksidente siyang nakasalubong ng isang demonyong lobo. Sumugod ito sa kanya pero mabilis na naiwasan ni Hyakkimaru ang atake. Kasunod nito, inihagis ni Jukai ang palakol sa halimaw, tinamaan ito at napilitang tumakas. Pagsapit ng gabi, naramdaman ni Hyakkimaru ang panganib sa bubong, bumalik ang halimaw. Doon napagtanto ni Jukai na may kakayahan si Hyakkimaru na makaakit ng mga demonyo. Kaya kinabukasan, agad siyang tinuruan ni Jukai kung paano lumaban. Lumipas ang tagsibol, dumating ang tag-init, taon-taon. Patuloy pa rin si Hyakkimaru sa masigasig na pagsasanay sa espada. Kahit malamig ang taglamig o mainit ang tag-araw, hindi siya nawala ng loob. Araw-araw, dumarami ang mga demonyong kanyang napapatumba, at kasabay nito, lalong tumindi ang kanyang lakas. Sa tuwing nasasaksihan ni Jukai ang walang awang pagpatay ni Hyakkimaru, napapaisip siya kung nagkamali ba siyang muli. At sa isa sa mga laban ni Hyakkimaru, nadiskubre ni Jukai ang lihim ng kanyang katawan, ang naputol na kanang binti ay biglang tumubo muli matapos niyang mapuksa ang halimaw. Doon nalaman ni Jukai na ang katawan ni Hyakkimaru ay kinuha ng mga gutom na espiritu at siya ang gumawa ng mga braso nitong espada. Para hindi maging hadlang, nagpa siya si Jukai na hayaan si Hyakkimaru na maglakbay, paksain ang mga demonyo, mabawi ang buong katawan, at hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Bago umalis, hinawakan ni Hyakkimaru ang mukha ni Jukai, gusto niya itong maalala. Pagbalik sa kasalukuyan, nabawi na ni Hyakkimaru ang pakiramdam ng sakit. Sa sobrang tuwa, napadiin ang kanyang kanang paa sa apoy. Samantala, si Jukai ay nasa sariling paglalakbay upang humingi ng tawad sa mga kasalanang kanyang nagawa. Sa isang maliit na dambana, may isang dalagitang nagtitinda sa kalsada na nananalangin para sa kanyang kapatid na nasa digmaan. 5 taon na itong nawawala, walang balita. Bigla niyang nakita si Hyakkimaru na nakatayo sa ulan, malalim ang iniisip. Sinubukan niyang tanungin kung kailangan ba niya ng tulong, pero pinigilan siya ni Dororo dahil hindi ito nakakarinig. Mahigit kalahating oras nang nakatayo si Hyakkimaru doon, hindi gumagalaw. Hinala ng dalagita, pinakikinggan niya ang ulan. Nagulat si Dororo sa kanyang obserbasyon, at inisip na baka mayaman ang dalagita. Sa ganda ng pananalita at maayos na mukha, hindi siya mukhang taga-probinsya. Hindi sinagot ng dalagita ang tanong, bagkus ay mahinahong sinabi, matagal na yun. Biglang may lalaking lumitaw malapit sa dambana, at nakita ni Hyakkimaru ang kulay na madilim na pula. May malalim na sugat sa likod ang lalaki, tila bagong atake. Agad na sumugod si Hyakkimaru sa kalaban. Pagdating nila, nagulat si Dororo sa nakakatakot na eksena, lahat ng mga dumadaan ay brutal na pinatay. Kasunod nito, umatake ang lalaki kay Hyakkimaru. Ang espada sa kanyang kamay ay isinumpa, isang buhay na espada na kailangang uminom ng dugo ng tao para lumakas. Sinermonan siya ni Dororo, sinabing sinisisi lang niya ang espada, dahil ang nakakadiring ngiti sa kanyang mukha ang tunay na dahilan. Agad siyang sumugod kay Hyakkimaru, galit na galit. Pero kahit magaspang ang mga galaw ng espada, hindi ito nakaabala kay Hyakkimaru. Madali niyang naipagtanggol ang sarili. Bigla niyang sinabi na ang espada ni Hyakkimaru ay katulad ng sa kanya, parehong may demonyo sa loob. Dahil dito, binago niya ang estilo ng pag-atake at nasugatan ang mukha ni Hyakkimaru. Napilitang umatras si Hyakkimaru hanggang sa paanan ng bundok, tila wala ng takas. Pero nang itinutok ng lalaki ang espada sa kanyang binti, mabilis itong pinutol ni Hyakkimaru at nahulog ang lalaki sa bangin. Maya-maya, hinanap ni Dororo ang binti ni Hyakkimaru at aksidenteng nahawakan ang espada. Sa paanan ng bundok, dumaan ang dalagitang nakita nila kanina sa tabi ng mamamatay tao, at laking gulat niya, kapatid pala niya ito. Nang hanapin ni Hyakkimaru si Dororo, wala siya sa paligid, at pati ang espada ay nawala na rin na parang bula. Matapos gamutin ng maingat, nagkamalay na rin ang mamamatay tao. Tuwang-tuwa ang kanyang kapatid na si Osashi sa pagbabalik ng kanyang kuya. Samantala, si Dororo ay kontrolado ng espada habang papunta sa nayon. Biglang lumitaw ang dalawang lalaking nagbabantay. Gaya ng inaasahan, pinilit ng espada si Dororo na atakihin ang dalawa. Sinubukan ni Dororo na lumaban sa kontrol, pero sa huli, napilitan siyang sumuko sa nakakatakot na kapangyarihan ng espada. Sa kabilang banda, nahulaan ng mamamatay tao na babalik sa kanya ang espada. Sa mga sandaling iyon, pagod na si Dororo sa matagal na pagkakakontrol sa kanya. Natuwa siya nang makita si Hyakkimaru sa harap niya, pero agad na nawala ang tuwa nang bunutin nito ang kanyang espada. Sa panig ni Osashi, patuloy pa rin siyang nakikiusap sa kanyang kapatid na umuwi na at layuan ang digmaan. Bumalik tayo sa nakaraan ni Tanek, sa araw na pinilit siyang pumili sa pagitan ng pagpatay o pagkapatay. Nakiusap siya sa kanyang Panginoon na muling pag-isipan ang utos, pero hindi siya pinakinggan. Dahil sa pangako niya sa kanyang kapatid at sa kagustuhang mabuhay, kinuha ni Tanek ang espada ng kanyang Panginoon at pinatay ang lahat ng bihag. Kalawangin ang espada, pero matapos maligo sa dugo ng tao, naging pambihirang talas ito. Hindi sapat ang dugo ng mga bihag para mapawi ang uhaw ng espada. Itinutok ni Tanek ang espada sa kanyang Panginoon at pinatay ito pati ang kanyang
kanyang hukbo. Balik sa kasalukuyan, nang maramdaman ni Tanek ang presensya ng espada, balak na sana niyang umalis, pero pinigilan siya ng kanyang kapatid. Kasabay nito, hindi nakilala ni Hyakkimaru si Dororo at inatake siya. Tumakbo si Dororo sa takot, pero masyado siyang mabagal kumpara kay Hyakkimaru. Sa ilang palitan ng galaw, naitaboy na ni Hyakkimaru ang espada mula sa kamay ni Dororo, dahil matagal na siyang kontrolado. Nawala ng malay ang dalaga pagkatapos, nabawi ni Tanek ang espada. Sa huli, pinili niyang tahakin ang landas ng kadiliman kaysa panatilihin ang kanyang pagkatao. Muling sumiklab ang laban sa pagitan ni Hyakkimaru at Tanek. Sa pagkakataong ito, nahirapan pa rin si Hyakkimaru at napilitang magdepensa ng tuloy-tuloy. Pero hindi inaasahan ni Tanek na may isa pang espada si Hyakkimaru, kaya't nagtagumpay siyang talunin ito. Yamakap si Osashi sa braso ng kanyang kapatid habang umiiyak ng malakas, kasabay ng pagkawala ng demonyo sa espada. Nabawi ni Dororo ang kanyang pandinig. Sa wakas, naririnig na niya ang tunog ng ulan at libo-libong iba pang tunog. Matapos bumalik ang pandinig sa kanyang katawan, hindi pa sanay si Hyakkimaru sa mga tunog na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Bagamat magandang balita ito, naging nakakatakot din ang karanasan para sa kanya. Sobrang dami ng tunog at hindi niya alam kung alin ang dapat pakinggan. Bigla niyang naramdaman ang panganib at agad na itinulak si Dororo palayo. Isang dambuhalang ibon ang lumitaw, mas malaki pa sa karaniwang ibon. Dahil bago ang uri ng pag-atake, hindi pa sanay si Hyakkimaru. Hindi niya matansya ang direksyon ng pag-atake kaya't hirap siyang umiwas. Pinaalalahanan siya ni Dororo na huwag mag-focus sa tunog. Sa sandaling iyon, muling sumugod ang ibon. Matagumpay na tinaga ni Hyakkimaru ang mukha nito, pero nasugatan din siya ng malalim. Patuloy pa rin sa pag-atake ang halimaw. Pero sa kabutihang palad, dumating ang naglalakbay na monghe sa tamang oras at pinatay ang ibon. Lalong lumala ang kalagayan ni Hyakkimaru dahil hindi niya marinig ang sinasabi ni Dororo. Labis ang pag-aalala ng dalaga para sa kanya. Kung may gamot lang dito, mas gagaan sana ang lahat, bulong ni Dororo. Nais sana niyang pumunta sa kalapit na nayon para maghanap ng gamot, pero pinigilan siya ng matanda, alam niyang may nag-aalab na digmaan doon. Ang Sekai clan na namumuno sa lupain ay nagtaksil sa kanilang mga kaalyado, dahilan ng malawakang kaguluhan. Masyadong malakas ang pagkakasabi ni Dororo, kaya't nasaktan si Hyakkimaru at napilitan siyang takpan ng mahigpit ang kanyang mga tainga. Sa ngayon, para siyang sugatang hayop na nagtatago sa kuweba, unti-unting tinutulungan para masanay sa buhay ng tao. Pinilit ng naglalakbay na monghe si Hyakkimaru na pakinggan ang lahat ng tunog sa paligid. Pero dahil sa sobrang dami ng tunog, napagod si Hyakkimaru at nakatulog agad. Kinabukasan, maagang umalis si Hyakkimaru. Sinundan niya ang isang magandang tinig ng pag-awit at huminto sa tabi ng lawa. Napag-alaman niyang ang tinig ay mula sa isang dalaga. Agad siyang lumapit at iniabot ang kamay para hawakan siya. Nag-aalala rin ang dalaga para sa kanya at paulit-ulit na tinanong kung siya ba'y nasugatan. Mahina pa ang kalagayan ni Hyakkimaru. Maya-maya, dumating na rin ang matanda at si Dororo. Dinala nila si Hyakkimaru sa bahay ng dalaga para maalaga ng maayos. Nakilala ng monghe ang tinig ng dalaga, si Mio. Siya ang nag-aalaga at nagpapakain sa mga batang ulila. Hindi lang sila ulila, kundi nawalan din ng parte ng katawan dahil sa malupit na digmaan. Isang batang lalaki na si Takibo ang nagsabi kay Mio na matulog na at sila na ang bahala. Maya-maya, may isa pang bata na nagdala ng mangkok ng sabaw para kay Dororo. Matapos kumain, gusto ni Dororo na tumulong kay Takibo bilang kapalit ng sabaw na ibinigay sa kanya. Ayon sa bata, si Mio ay nagtatrabaho tuwing gabi, naglilingkod sa hukbo ng Sekai kapalit ng pagkain at supply. Mabigat ang trabaho, pero dahil dito, hindi nagugutom ang mga bata. Samantala, ang hukbo ng Sekai sa hangganan ay hindi makagalaw, nasa patay na punto ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, mapipilitang magpadala ng dagdag na supply si Lord Daigo. Isang buwan na rin ang lumipas na walang ulan. Kung hindi sila magsisimula mag-imbak ngayon, mauubos ang pagkain. Sa sandaling iyon, lumabas si Lady Daigo at nagsabi, una, ang alitan kay Lord Sekai. Ngayon, tagtuyot naman. Parang bumabalik ang nakaraan. Balik kay Dororo, nakihalubilo na siya sa mga bata. Bagamat may lagnat pa si Hyakkimaru, mas maayos na ang kanyang kalagayan. Maya-maya, umalis na rin si Mio para magtrabaho. Kinabukasan, maagang umupo si Hyakkimaru sa may gate, naghihintay sa pagbabalik ni Mio. Medyo nahihiya si Mio nang titigan siya ni Hyakkimaru, parang nakikita nito ang kaibuturan ng kanyang pagkatao. Pagkatapos, lumabas si Dororo at ipinaliwanag kay Mio ang tungkol sa mga kulay ng kaluluwa. Bigla, hinawakan ni Hyakkimaru ang labi ni Mio, nais niyang marinig muli ang kanyang awit. Para bang ang kanyang tinig ay nagbibigay ng init sa puso ni Hyakkimaru. Kung mas madalas niya itong marinig, baka masanay sa tunog ng tao. Nang magsimula ang awitin, tahimik na nakinig si Hyakkimaru. Maikli lang ang kanta, pero napakaganda. Sa parehong oras, bumalik ang matanda dala ang mabuti at masamang balita. Nakahanap siya ng perpektong lugar para sa lahat sakaling sumiklab ang digmaan.
Maayos ang lupa, tubig, at mga puno. Pero may nakatira sa lugar, isang demonyo, at hindi sigurado ang monghe kung kaya niya itong talunin. Pagkarinig nito, agad tumayo si Hyakkimaru para paksain ang demonyo. Dahil sa kaba, mabilis na sumunod ang matanda sa kanya. Nang malaman ni Mio na may ganoong lugar, nagpasya siyang magsipagpalalo. Simula ngayon, magtatrabaho siya para sa parehong kaaway at kakampi. Pagkarinig nito, sumama si Dororo kay Mio papuntang night. Unti-unting lumubog ang araw, at pumunta si Mio sa dalawang bantay para may ipagawa. Samantala, nang makumpirma ni Hyakkimaru ang presensya ng halimaw, handa na siyang lumaban. Pero bago pa sila makakilos, bigla silang hinaila ng demonyo pababa. Mabilis na gumalaw si Hyakkimaru sa ibabaw ng mga bato at sumugod para atakihin ang halimaw. Sumali rin sa laban ang monghe. Sa tamang pagkakataon, ginulo ng matanda ang halimaw kaya't naitaga ni Hyakkimaru ng malakas ang kanyang espada sa dibdib nito. Pero bago bumagsak, nakagat pa ng halimaw ang binti ni Hyakkimaru, kaya't napilitan ng matanda na tumalon pababa para iligtas siya. Samantala, si Dororo ay nakasaksi ng isang nakakatakot na tagpo habang sinusundan si Mio. Ang trabahong binanggit ni Mio ay lumabas na isang uri ng paglilingkod sa mga sundalo na hindi angkop para sa murang edad. Sa kabilang banda, bumalik na ang tinig ni Hyakkimaru matapos niyang mapuksa ang halimaw. Pero sa sandaling iyon, labis ang sakit na nararamdaman niya, kinagat kasi ang kanyang binti. Pagka-discover sa lihim ni Mio, dali-daling umalis si Dororo. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang mga bakas ng dugo at nasalubong ang matanda kasama ang sugatang si Hyakkimaru. Bumalik na ang kanyang tinig, pero ang kanyang kanang binti ay tuluyan ng nawala. Kinabukasan, bumalik si Mio. May dala siyang pagkain, pero kapansin-pansin ang dami ng sugat sa kanyang katawan. Nang tanungin siya ni Takebo, umiwas lang siya at binago ang usapan. Pagkatapos, nakita niya ang dugo sa bakuran at agad na tumakbo papasok para tingnan ang kalagayan ni Hyakkimaru. Hindi niya pinansin ang sarili niyang sugat o pagod, ang mahalaga sa kanya ay ang pag-aalaga kay Hyakkimaru. Naalala ni Dororo ang tagpo kagabi. Hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at tumakbo palabas. Sinundan siya ni Takebo at tinanong kung ano ang nangyari. Tinanong ni Dororo kung nakita na ba niya si Mio habang nagtatrabaho. Sagot ni Takebo, hindi. Kasi hindi ko pwedeng iwan ang mga bata. Kahit ano pa ang trabaho ni Mio, hindi ako magrereklamo dahil sa kanya kami nabubuhay. Ang pangarap ni Takebo ay magkaroon ng sarili niyang palayan. Ang bango nito ay kahanga-hanga at higit sa lahat, makakakain sila ng busog. Nang makita ni Dororo ang ngiti ni Takebo, hindi niya kinayang sabihin ang kanyang nakita. Samantala, ang ikalawang anak ni Lord Daigo na si Tohomaru ay matinding nagpupumilit na sumama sa digmaan. Siyempre, tumanggi ang kanyang ama. Sa galit, sumakay siya sa kabayo at lumabas. Alam niyang may itinatago ang kanyang mga magulang. Mula pagkabata, ang puso ng kanyang ina ay tila nakatuon sa ibang bagay. Ang kanyang ama naman ay palaging palihim na lumalabas tuwing hating gabi. Gusto talaga ni Tohomaru malaman ang kanilang lihim. Balik kay Hyakkimaru, nagising na siya mula sa koma. Sinubukan niyang maglakad gamit ang saklay, pero nadapa siya. Nang makita ito ni Mio, labis ang kanyang pag-aalala. Kumanta si Mio para mapawi ang tensyon ni Hyakkimaru. Totoo, ang kanyang tinig ay nakapagpakalma sa isipan ni Hyakkimaru. Nawala ang galit at sakit sa kanyang mukha. Nang makita ito ng matanda, nagpasya siyang umalis. Pupunta siya sa lugar ng halimaw. Ayon sa kanya, ang apoy ng demonyo ay nasa loob ni Hyakkimaru mula pa pagkabata. Isa itong bakas ng mga demonyong kumuha ng kanyang katawan. Sa loob ng bahay, biglang hinaplos ni Hyakkimaru ang mukha ni Mio. Sa kabila ng kanyang mga kamay na gawa sa kahoy, naramdaman ni Mio ang init mula sa kanya. Panahon na rin para si Mio ay muling magtrabaho. Alam niyang sinundan siya ni Dororo kagabi. Sabi ni Mio, hindi siya nahihiya sa kanyang trabaho, ito ang naging sandalan nila para mabuhay. Nagulat si Mio na alam na ni Dororo ang tungkol sa kanyang trabaho sa murang edad. Nalungkot ang mukha ni Dororo at sinabi, ang trabahong yan ay bagay na kailanman hindi pinili ng nanay ko, kahit gaano kami kagutom. Pero dahil doon, namatay siya. Labis ang paghanga ni Dororo sa kanyang ina. Pero ang kagustuhan ni Mio na mabuhay ay mas kahanga-hanga pa. Naantig si Mio sa sinabi ni Dororo. Pagkatapos, sabay silang umalis para gawin ang kanilang mga gawain. Pumasok si Dororo sa bahay at pinakain si Hyakkimaru. Sa sobrang bilis ng pagpapakain, muntik na itong mabulunan. Matapos kumain, ipinagpatuloy ni Hyakkimaru ang paggawa ng kanyang prostetikong binti. Kinaumagahan, muling nagtrabaho si Mio. Kitang-kita ang kanyang pagsisikap. Pagkatapos, dinala ng mga bata si Hyakkimaru sa imbakan ng mga sandata, kuhan ito ng espada mula sa mga natalong samurai. Pagsapit ng gabi, muling hinarap ni Hyakkimaru ang halimaw na nakalaban niya noon. Matindi ang laban, pero ngayon, mas mahusay na niyang nahuhulaan ang direksyon ng atake ng halimaw. Mas mabilis siyang nakakaiwas at mas epektibo ang kanyang mga kontra-atake. Ang naputol niyang binti ay may nakakabit na espada, kaya't nagawa niyang biglaang salakayin ang halimaw. Sa gitna ng sigaw ni Dororo, matagumpay na napaslang ni Hyakkimaru ang halimaw.
Pagkatapos ng laban, humupa na rin ang bagyo. Magkasama silang bumalik ni Dororo sa templo. Bigla nilang napansin ang usok na tumataas mula sa templo. Kinabahan sila at dali-daling bumalik. Totoo nga, pinatay ang mga bata ng grupo ng mga sundalo at sinunog ang templo. Pinaghinalaan kasi nila si Mio na especially iyan ng Sakai Army. Dahil nagtrabaho siya para sa magkabilang panig, naging hinala siya sa mata ng mga sundalo. Tumakbo si Dororo papunta kay Mio, pero itinapon siya ng isang sundalo. Walang pag-aatubili, tinaga siya ng sibat. Sa kabutihang palad, dumating si Hyakkimaru sa tamang oras para iligtas si Dororo. Nakita niya ang kaluluwa ni Mio na unti-unting nawawala. Sa gitna ng mga sigaw ni Dororo, hindi na napigilan ni Hyakkimaru ang kanyang galit, pinatay niya ang lahat ng sundalo. Ito ang unang beses na ganoon siya kagalit. Puno ng sakit ang kanyang mga sigaw. Walang nakalaban sa kanya, lahat ay napatay ng madali. Nang masaksihan ito, natakot si Dororo, parang lumabas ang demonyo sa loob ni Hyakkimaru. Mabilis siyang tumakbo para pigilan si Hyakkimaru sa pagpatay sa huling sundalo. Ayaw niyang tuluyang maging halimaw si Hyakkimaru. Nang ipakita ni Dororo ang mga butil ng bigas na kapalit ng buhay ni Mio, doon lamang kumalma si Hyakkimaru. Sa unang pagkakataon, natutunan niyang umiyak, natutunan niyang masaktan para sa iba. Niyaakap niya si Mio at mahina niyang binanggit ang kanyang pangalan. Kinabukasan, matapos ayusin ang lahat para kay Mio at sa mga bata, nagpatuloy sa paglalakbay sina Hyakkimaru at Dororo. Matapos ang pagkamatay ni Mio, palagi nang dala ni Hyakkimaru ang alaala niya. Para mapasaya siya, kiniliti siya ni Dororo, pero wala itong epekto. Bigla, may narinig siyang kakaibang tunog. Nang tumangala siya, isang halimaw na gagamba ang lumitaw. Agad hinugot ni Hyakkimaru ang kanyang espada at inatake ang halimaw. Nailigtas niya ang isang lalaking nasa hustong gulang na, nasa kabutihang palad ay lason lang ng halimaw ang tumama sa kanya, isang uri ng ilusyon. Pagkatapos ng unang taga, naging alerto ang halimaw at agad na gumanti. Pero walang epekto ito kay Hyakkimaru. Madali niyang naiwasan ang mga atake at nataga ang braso ng halimaw. Nang mahirapan ang halimaw, naglabas ito ng maraming sapot at ginapos si Hyakkimaru sa puno, saka mabilis na tumakas. Hindi na nila natunton ang halimaw, pero nakakita sila ng kalapit na nayon. Hindi pa ito lumalayo, pinagmamasdan pa rin si Hyakkimaru, naghihintay ng pagkakataong makaganti. Dahil may mga ulat ng mga nawawalang tao sa nayon, nagbantay ang mga residente at naglabas ng mga patakaran para sa mga bisita. Pagkarinig nito, agad naisip ni Dororo na ang may sala ay ang espiritu ng gagamba na kanilang nakaharap. Kinabukasan, habang kumukuha ng tubig, may lalaking nakakita sa isang dalagang nakahandusay sa tabi ng daan. Mapatla siya, payat, at hirap huminga. Nag-alok ang mabait na binata na dalhin siya sa bahay para alagaan at gamutin. Ang pangalan ng binata ay Yajiro, at ang dalaga ay si Ohagi. Nang dalhan ni Yajiro ng mainit na kanin si Ohagi, tiningnan niya ito, nang may pag-aalinlangan. Pero nang matikman niya ito, hindi na siya tumigil sa pagkain. Para sa kanya, napakasarap nito, higit pa sa inaasahan. Tinanong ni Ohagi si Yajiro kung bakit hindi siya kumakain, pero ibinigay na pala nito ang kanyang bahagi sa kanya, kaya wala nang natirang kanin. Pagkasabi nito, iniwan niya si Ohagi para makapagpahinga habang siya ay nagtrabaho. Sa panig ni Dororo, malayo na ang kanilang narating bago sila huminto sa isang mataong lugar. Naroon din si Yajiro. Tiningnan niya ang bulletin board at sinabi kay Dororo na may gantimpala raw ang sinumang makakahuli sa kidnapper. Ngumiti si Dororo, tama ang hinala niya. Buo ang loob niyang sinabi na nasa kanila na ang gantimpala dahil alam niya kung sino ang salarin. Bukod pa roon, kasama niya si Hyakkimaru para paksain ang halimaw. Sa ilalim ng matinding init, masipag na nagtrabaho ang mga taga-nayon. Bigla, naganap ang isang trahedya, nadaganan ng bato ang isang lalaki at agad na namatay. Pagsapit ng gabi, oras na para sina Dororo at Hyakkimaru ay manghuli ng demonyo. Samantala, nakumpirma na si Ohagi ay ang halimaw na gagamba na nagkukubli sa anyo ng tao. Maya-maya, bumalik si Yajiro at may dalang kanin para sa kanya. Ito ang unang beses na nakatagpo siya ng ganitong klaseng tao. Nang dumilim at tulog na si Yajiro, balak na sana ni Ohagi na kainin siya. Pero bigla siyang huminto, kinuha ang mangkok ng kanin, at kumain na lang. Nakakagulat, isang halimaw na pinili ang pagkain kaysa sa biktima sa harap niya. Magdamag nang naghahanap sina Dororo at Hyakkimaru, pero wala pa ring bakas ng halimaw. Dahil sa pagod, nahigis sila at natulog. Kinabukasan, may bagong ulat ng pagkawala sa bulletin board, kaya tumaas ang gantimpala. Gutom na sina Hyakkimaru at Dororo matapos ang buong gabing paghahanap. Malamang ay maghahanap na si Dororo ng pagkain bago sila tuluyang himetean. Sa kabilang banda, ang halimaw na gagamba ay nanghihina na, matagal na siyang hindi kumakain ng tao. Payat na ang kanyang mukha, at halos wala ng sigla. Hindi alam ni Yajiro ang gagawin, pulala ng pulala ang kalagayan ni Ohagi. Walang doktor sa nayon, at wala rin siyang daan para makaalis. Sa totoo lang, madali sanang makaalis si Ohagi, pero gusto pa niyang manatili ng kaunti sa tabi ni Yajiro. Maaaring medyo kakaiba si Yajiro, pero sa kanya, nakaramdam si Ohagi ng init at
kapanatagan. Ito rin ang unang beses na ninais niyang mabuhay bilang isang tao. Nagplano silang maghanap ng doktor sa ibang nayon pagsapit ng gabi. Samantala, sina Dororo at Hyakkimaru ay patuloy pa ring kumakain ng ligaw na damo. Nagpasya si Dororo na ngayong gabi, huhulihin na nila ang halimaw, ito na ang huling pagkakataon. Ayon sa plano, dinala ni Yajiro si Ohagi sa isang lihim na daan palabas ng nayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din sina Hyakkimaru at Dororo. Nang marinig ang pamilyar na tinig, agad na nahulaan ni Dororo na ang dalagang nasa harap nila ay ang halimaw na gagamba. Bigla, tumayo si Yajiro sa harap ni Ohagi at sinabi na siya ang kidnapper, huwag na raw siyang saktan. Maya-maya, dumating ang mga bantay at nalaman nilang si Yajiro ang salarin. Agad na iniutos ng pinuno ang pag-aresto at pagbitay sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita na ang halimaw, naglabas ito ng sapot at tinamaan ang mga bantay. Agad na naubos ang lakas ng dalawang lalaki. Lumitaw na ang pulang kulay sa katawan ni Ohagi, kaya't kumilos na si Hyakkimaru. Pero bago siya makagalaw, inambush siya ni Ohagi at agad na tumakas. Hinailan niya si Yajiro at umakyat sa tuktok ng bundok. Nang inig si Yajiro at tinanong si Ohagi kung lahat ba ng lalaking inubos niya ng lakas ay namatay. Sagot ni Ohagi, buhay pa sila, at makakabawi rin ng lakas paglipas ng panahon. Tawag dito ay regeneration. Pagkarinig nito, napabuntong hininga si Yajiro sa tuwa. Pagkatapos, dinala niya si Ohagi sa isang lihim na lagusan para magtago. Sa loob, may natural na lawa, ang kapaligiran ay akma sa kanyang katangian. Pero bago pa sila makapasok, bigla siyang tinamaan ng palaso mula sa mga bantay. Walang takot nilang inatake ang taong mahal ni Ohagi sa harap mismo niya. Dahil dito, nag-alab ang galit ni Ohagi. Hindi na siya nagdalawang isip, nagbagong anyo siya bilang halimaw at sumabak sa laban. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Hyakkimaru para iligtas ang tatlong bantay. Matagumpay niyang nataga ang braso ng halimaw, pero nang muli siyang lumapit, tinadyakan siya palayo. Gustong-gusto ng halimaw na umalis para maghanap ng doktor na gagamot kay Yajiro. Pero hindi pumayag si Hyakkimaru. Bigla, narinig ang mahinang tinig ni Yajiro, Ohagi, hindi ka pa kailanman pumatay, at hindi mo rin gagawin, di ba? Hindi inaasahan, unti-unting naglaho ang pulang kulay ng kaluluwa ni Ohagi. Huminto si Hyakkimaru. Tagumpay silang nakatakas sa mga bantay sa pamamagitan ng lihim na lagusan. Sa pangyayaring ito, napagtanto ni Dororo na kahit ano ay maaaring mangyari sa mundo. Maging tao o halimaw, may damdaming tinatawag na pag-ibig. Matapos maayos ang lahat, nagpatuloy sina Hyakkimaru at Dororo sa kanilang paglalakbay upang hanapin ang mga nawawalang bahagi ng katawan ni Hyakkimaru. Nakakagulat, gumiti si Hyakkimaru nang marinig ang biro ni Dororo. Sa isang maliit na nayon, matapos ang isang malakas na bagyo, dumating ang sakuna. Agad na naramdaman ng pinuno ng nayon na ito ay ang tinatawag na nakaserumo phenomenon. Agad niyang inutusan ng mga tao na maghanda ng isang nobya. Sa madaling salita, ang nakaserumo ay isang ulap na walang pangalan na palaging lumulutang sa langit at nagdadala ng kapahamakan. Tinatawag ito ng mga tao bilang isinumpang ulap. Kinabukasan, handa na ang nobya para ayalay sa ulap. Akala ni Dororo ay isang masayang kasal ito, pero nang makita ang lungkot sa mukha ng dalaga, labis siyang naantig. Bigla, may batang lalaki na tumalon mula sa bangin at panyana ang nobya. Siya pala ang kapatid ng dalaga, sinusubukan niyang iligtas ang kanyang ate. Hindi pa alam ni Dororo ang sitwasyon kaya't sinubukan niyang pigilan ang bata. Sa inis, muntik na siyang tamaan. Pero nang marinig niya na si Hyakkimaru ay isang tagapuksa ng halimaw, kumalma siya at ikinwento ang alamat ng nakaserumo. Mula pa noong sinaunang panahon, madalas lumitaw ang ulap na iyon at kumakain ng tao. Isang araw, nag-alay ang mga taga-nayon ng isang nobya para hindi na ito kumain ng iba. At umalis nga ang ulap. Simula noon, tuwing bumabalik ang ulap, nag-aalay sila ng nobya. Ngayon, ang kapatid ng batang lalaki ang napiling ayalay. Pagkarinig nito, inisip ni Dororo na magandang kasunduan ito. Nakipagkasundo siya sa bata, kapag napuksa ni Hyakkimaru ang halimaw at nailigtas ang kanyang kapatid, mapupunta sa kanya ang ginto ng bata. Agad silang kumilos. Habang hindi nakatingin ang dalawang bantay, sinapak ni Dororo at Saro ang mga ito. Ilang minuto lang ang lumipas, muling lumitaw ang halimaw. Sa sobrang takot, nagsisigaw ang dalawang bantay, agad silang sinipsip pataas ng halimaw sa langit. Pagbagsak nila, hindi na nila naiwasan ang pagkakalure. Ngayon, nabalot ng itim na apoy ang paningin ni Hyakkimaru. Ang ulap na iyon ay bahagi ng demonyo. Hindi niya alam kung paano lalaban, ito rin ang unang beses na wala siyang nakikita. Bigla, isang dambuhalang alupihan ang bumagsak mula sa langit papunta kay Saro. Agad na itinulak ng kapatid si Saro, pero siya ang nalunok ng halimaw. Ang susunod na target ay si Hyakkimaru. Pero sa sandaling iyon,
labis siyang natakot. Bigla, isang malaking haligi ng tubig ang sumirit pataas, naging panangga nila at matagumpay na napaalis ang halimaw. Bumalik sa normal ang langit, pero ang sakit ng pagkawala ng kapatid ay nag-iwan kay Saro ng katahimikan. Dinala ni Saro ang damit ng kanyang kapatid pabalik sa kanyang kuweba. Dito siya palaging nanirahan mag-isa mula pagkabata. Wala siyang magulang, at ang kapatid na iyon ay hindi rin niya tunay na kapatid. Ang mga bundok ang kanyang naging kaibigan. Kinamumuhian niya ang mga tao, lagi nilang sinasabi na hindi sa kanya ang bundok, at palaging pinalalayas siya. Araw-araw, buwan-buwan, palagi siyang naghahanap ng paraan para makatakas sa mga taga-nayon. Isang araw, bigla na lang lumitaw ang kapatid ni Saro at tinulungan siyang balutan ang kanyang mga sugat. Sa ngiti nitong mahinahon, agad na nawala ang lahat ng alalahanin ni Saro. Sa sandaling iyon, naisip niyang sana ay nanay niya ito. Pero wala siyang oras para magluksa, kailangan niyang ipaghiganti ang kapatid. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Wala silang magawa dahil hindi makita ni Hyakkimaru ang loob ng ulap. Mas malala pa, muling nagbago ng balat ang alupihan, at sa bawat pagbabalat, lalong itong lumalaki. Biglang naalala ni Dororo na iniiwasan ng alupihan ang sikat ng araw, ibig sabihin, takot ito sa liwanag. Ito ang naging susi para mapuksa ang halimaw. Kinabukasan, nagbihis si Dororo bilang ikakasal upang akitin ang halimaw. Alam niyang malaki ito, pero nang makita niya ng malapitan, labis pa rin ang kanyang pagkagulat sa laki nito. Tumalon siya sa hukay na hinukay nila, saka tumakbo ng mabilis upang akitin ang halimaw. Totoo nga, nahulog ito sa bitag at patuloy na hinabol si Dororo. Nang makalayo na siya, kumilos si Saro. Pumutok siya ng palasong may apoy upang sindihan ang langis na ibinuhos nila. Nagliyab ang apoy, pero hindi nasaktan ang halimaw. Gayunpaman, pain lang pala iyon upang makapasok ang sikat ng araw sa ilalim. Nang akala nilang tagumpay na ang plano, biglang naglabas ng makapal na usok ang halimaw at tinakpan ang liwanag. Sa sandaling iyon, dumating si Hyakkimaru at panyana ang halimaw. Habang papalapit, tumalon siya at tinaga ang kanang mata nito. Kahit wala siyang nakikita sa gitna ng apoy, natuntun niya ang halimaw sa tunog ng palasong tumama. Nagkamalay ang halimaw at itinapon si Hyakkimaru palayo. Mabilis na kumilos si Dororo, kumuha ng lubid at tumalon sa ulo ng halimaw upang lumikha ng tunog para kay Hyakkimaru. Sinubukan ng halimaw na banggay ng mga bato, dahilan para mawala ng malay si Dororo. Sumigaw si Hyakkimaru ng malakas upang gisingin si Dororo. Tiniis niya ang mga atake ng halimaw para lang magising ang dalaga. Sa kabutihang palad, nagising si Dororo at tinulungan si Hyakkimaru na matukoy ang natitirang mata ng halimaw. Walang pag-aalinlangan, itinarak niya ang kanyang espada sa mata nito at matinding nasugatan ang halimaw. Sinubukan pa nitong lunukin si Hyakkimaru sa huling sandali, pero naputol ng kanyang espada ang katawan ng halimaw. Sa wakas, tagumpay nilang napuksa ito. Nakakagulat, buhay pa pala ang kapatid ni Saro matapos itong malunok ng halimaw. Sa sandaling iyon, nag-react ang katawan ni Hyakkimaru, bumalik na ang kanyang pangamoy. Matapos magpaalam sa magkapatid, muling naglakbay sina Hyakkimaru at Dororo. Simula nang bumalik ang kanyang ilong, palagi nang naamoy ni Hyakkimaru ang iba't ibang bulaklak. Kahit si Dororo ay hinailan niya palapit para paulit-ulit na amuyin. Bigla na lang bumagsak si Dororo sa lupa, namumula ang mukha. Nagkaroon siya ng matinding lagnat dahil sa sunod-sunod na pagod. Binuhat siya ni Hyakkimaru sa likod upang maghanap ng tulong. Nakakita siya ng isang lalaking nasa hustong gulang pero dahil hindi sila magkaintindihan, umalis ito. Maya-maya, nakasalubong siya ng isang matandang magsasaka, pero hindi rin ito tumulong. Wala nang magawa si Hyakkimaru kundi hayaang mahiga si Dororo sa lilim ng puno. Sa kabutihang palad, may dumaan na madre at tinulungan sila. Dinala ng madre si Dororo sa templo at inalagaan siya. Nagising si Dororo at natarante nang hindi makita si Hyakkimaru. Nang sabihin ng madre na kumuha lang ito ng tubig, saka siya kumalma. Bigla niyang sinabi na ayaw niya sa pulang spider lilies. Naalala niya ang kanyang yumaong ina tuwing nakikita ito. Noong bata pa siya, gusto niyang sumama sa digmaan tulad ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay pinuno ng isang kilalang grupo sa lugar. Isang araw, inatake sila ng mga samurai. Kaya tumakas si Dororo at ang kanyang ina. Matindi ang labanan na iyon, hindi niya malilimutan. Marami sa mga kasamahan ng ama ni Dororo ang nasawi, pero hindi sila sumuko. Bilang pinuno, si Hibukuro ay napakahusay sa pakikipaglaban. Gamit ang kanyang sibat, nabasag niya ang pag-ikot ng kaaway at matagumpay na pinatay ang mga sumuraing nag-ambush sa kanila. Dahil natuklasan na ang kanilang kinaroroonan, inutusan niya ang lahat na magtipon at lumipat sa ibang lugar. Noong panahong iyon, ang mga samurai na walang Panginoon ay kinatatakutan ng mga tao. Walang pakundangan silang pumapatay at inaabuso ang mahihina, walang sinumang pumipigil sa kanila. Ang grupo ni Hibukuro ay mga simpleng magsasaka lamang, at ang tanging inaatake nila ay mga samurai. Tinanong ni Dororo ang kanyang ama kung bakit samurai lang ang kanilang kalaban. Sagot niya, para turuan sila ng leksyon dahil sa paglusob nila sa mga baryo at pagpatay sa mga mahal natin. Sa isang pag-ambush sa Kalabang Hukbo, pinagtaksilan si Hibukuro ng isa sa kanyang tauhan. Napilitan siyang umatras,
Nakalimutan ng tauhan ang kanyang madilim na nakaraan at sumanib sa hukbo ng mga samurai. Nagkawatak-watek ang grupo ni Hibokuro, at malubha ang kanyang sugat sa binti. Habang hinihila ang pagod at sugat ang katawan, napilitan silang maghanap ng pagkain sa mga bangkay. Para sa batang si Dororo, ang tagpong iyon ay parang impyerno. Lumipas ang mga araw, patuloy ang kasamaan ng mga samurai. Bawat baryong madaanan nila ay sinusunog. Habang papalayo na sana ang pamilya ni Dororo, natuklasan sila ng mga samurai. Walang paligoy-ligoy, agad nilang hinugot ang kanilang espada para umatake. Sinubukan ni Hibokuro na lumaban. Inilabas niya ang lahat ng lakas para makipaglaban bago siya tuluyang mapagod. Isa-isa niyang napatay ang mga kalaban, pero sa huli, isang samurai ang tumaga sa kanya mula sa likod habang hindi siya nakatingin. Sa huling sandali, pinilit niyang mamatay kasama ang kaaway. Nang masaksihan ni Dororo ang pagkamatay ng kanyang ama sa harap mismo niya, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Pagkatapos noon, nagpalaboy-laboy ang mag-ina, umaasang makahanap ng matitirhan ng matagal. Dahil sa matinding gutom sa loob ng maraming araw, lalong nanghina ang kanilang mga katawan. Isang araw, nakasalubong nila ang mortal na kaaway, ngayon ay namumuhay ng marangya sa ilalim ng biyaya ng isang Panginoon. Sa puntong iyon, wala nang pakialam si Dororo sa iba, lumusab siya para makakuha ng pagkain. Kahit walang mangkok, ginamit niya ang kanyang mga kamay bilang sisidlan. Sa init ng pagkain, namula at nagkasugat ang kanyang mga palad. Pero tiniis niya ito para mapakain si Dororo. At dumating na ang hindi maiiwasan, hindi na kinaya ng kanyang ina ang pisikal na hirap at tuluyan siyang namatay sa gitna ng bukirin ng pulang spider lilies. Balik sa kasalukuyan, tuluyan ng gumaling si Dororo matapos ang 3 araw na mataas na lagnat. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang paglalakbay, ipinagpatuloy ang hindi pa tapos na pakikipagsapalaran. Sa panig ni Lord Daigo, sa wakas ay nalaman niyang buhay pa pala ang batang may kapansanan mula noong nakaraang taon. Sa isang malaking lawa, may lalaking pilit na lumalangoy papunta sa isang lumulutang na kahoy. Putol ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, kaya't kumalat ang dugo sa tubig. Bigla, lumitaw ang isang ipu-ipo sa lawa at hinigop ang lahat pababa. Nilamon ng halimaw ang kawawang lalaki. Balik kay Lord Daigo, ini-inspeksyon niya ang mga supply ng pagkain sa ilalim ng matinding sikat ng araw. 2 buwan nang walang patak ng ulan sa lupain. Kung magpapatuloy ang tagtuyot, tiyak na maaapektuhan ang ani. Bukod pa rito, ang kalapit na Asakura clan ay nagpapakita ng kakaibang kilos. May ulat na tahimik silang nagtitipon ng mga sundalo sa hangganan. Kung lumala ang sitwasyon, mapipilitin silang kumilos bago pa makagalaw ang kalaban. Si Tohomaru ay puno pa rin ng hinala sa kanyang mga magulang. Hindi siya naniniwalang hindi niya matutuklasan ang kanilang lihim. Muli, bumalik si Lord Daigo sa landas ng impyerno. Tinitigan niya ang mga estatwa ng demonyo sa paligid, at hindi niya maiwasang mamangha sa kapangyarihan ni Hyakkimaru. Ngayon, ang mga demonyo ay nagsisilbing salamin ng tunay na anyo ng batang iyon mula sa nakaraan, ipinapakita sa kanya ang katotohanan. Samantala, patuloy si Hyakkimaru sa kanyang misyon bilang tagapuksa ng mga demonyo. Puno ng dugo ang kanyang mga damit, kaya't si Dororo na ang naglaba para sa kanya. Matagal nang nagtaka si Dororo tungkol sa anting-anting na laging dala ni Hyakkimaru. Hindi rin sigurado si Hyakkimaru kung saan ito galing, ang alam lang niya, napakahalaga nito sa kanya. Balik kay Tohomaru, matapos niyang matagumpay na mahuli ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang ama, agad siyang nagtanong tungkol sa misyon na iniatas ni Lord Daigo. Ang misyon ay hanapin ang batang nawala 16 na taon na ang nakalipas, pati na ang Komodrona. Gusto pa sanang magtanong ni Tohomaru, pero biglang kinagat ng tauhan ang kanyang dila, tangkang magpakamatay. Para makuha ang sagot, nagtungo si Tohomaru sa tuktok ng bundok upang kausapin si Daigo. Paulit-ulit niyang pinilit ang ama na magsabi ng katotohanan. Pero nang matamaan ng sensitibong paksa, galit na sinermonan siya ni Daigo. Walang nagawa si Tohomaru kundi lunokon ang kanyang hinanakit at tumakbo palayo. Tumungo siya sa isang lugar na madalas niyang puntahan noong bata pa siya. Noon, 2 lang sa kanyang mga tauhan ang nakakahanap sa kanya. Bigla, napatingin siya sa ibaba at nakita ang kaguluhan sa pagitan ng mga taga-nayon at mga bantay. Agad siyang bumaba kasama ang kanyang mga tauhan para alamin ang nangyayari. Nang makita ng mga tao ang batang pinuno, lumuhod ang isang lalaki at nakiusap, may halimaw daw sa lawa na kumain na ng maraming kalalakihan sa nayon. Wala silang magawa laban sa mabangis at nakakatakot na nilalang. Dahil sa kabutihang loob, agad na pumayag si Tohomaru na tulungan silang paksain ng halimaw. Sumakay sila ng bangka papunta sa gitna ng lawa. Maya-maya, lumitaw ang mga alon sa ibabaw ng tubig at lumitaw na rin ang halimaw. Dahil handa na sila, hindi tinangay ng agos ang kanilang mga bangka. Ito na ang oras ng laban. Hiniblot ng halimaw
halimaw ang isang bantay at nilamon ito ng buo. Sa pagkakataong iyon, mabilis na lumapit si Tohomaro at tumalon para tagayin ang kuko ng halimaw. Matinding sugat ang tinamo ng halimaw kaya't napilitang umatras sa ilalim ng lawa. Pero bago ito tuluyang lumubog, sinubukan pa nitong atakihin ang bangka, kaya't napilitan si Tohomaro na tumakas papunta sa pampang. Nagmungkahi si Hyogo na gumamit ng pampasabog kapag kinain sila ng halimaw, paputok ito mula sa loob. Matigas ang balat ng halimaw, pero malambot ang loob. Kung sisubog ito mula sa loob, tiyak na mamamatay. Pero ang pain ay tiyak ding masasawi. Pagkarinig nito, voluntaryong nag-alok si Keiichimizu na maging pain. Tiwala siyang hindi siya mamamatay dahil sa kanyang panata sa kanyang Panginoon. Itinuro ni Tohomaro ang tanawin sa harap nila, tingnan ninyo ang lupang ito. Lunti ang bundok, dumadaloy na ilog, palayan na sagana. Ito ang Dago territory ngayon. Pero sabi nila, bago ako ipinanganak, hindi ganito ang kalagayan. Sunod-sunod ang pagbaha, nababad ang palay, at ang mga tao ay napilitang ngumatngat ng ugat ng puno para mabuhay. At ang taong nagpabago sa lupang ito ay ang aking ama, si Lord Dago. Bilang anak ng Panginoon, nangangako akong pupuksain ang sinumang halimaw na sisira sa lupang ito. Ang kailangan ko mula kina Hyogo at Keiichimizu ay huwag mamatay, at magtiwala sa inyong pinuno. Bigla, may napansin si Tohomaro sa ibabaw ng lawa. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na ipatawag ang lahat. Ipinaliwanag ni Tohomaro sa mga taga-nayon ang plano para talunin ang halimaw. Bagamat hindi madali, tiyak na magtatagumpay sila. Pero bago iyon, kailangan muna ang pagtutulungan ng lahat. Maayos ang naging takbo ng trabaho. Araw-araw, palapit sila ng palapit sa plano. Lumabas na ang tunay na layunin, maghukay ng kanal para doon akitin ang halimaw. Natapos na ang kanal, at ang susunod na hakbang ay ang pag-akit sa halimaw. Gaya ng inaasahan, nang makita ng halimaw ang bangka, agad itong humabol. Pagkatapos matrap ang halimaw, agad isinakatuparan ni Tohomaro ang plano, pinatuyo ang tubig upang tuluyang ma-isolate ang halimaw. Maraming maliliit na lawa sa paligid ng pangunahing lawa. Ikinonekta ito ni Tohomaro gamit ang isang dam, habang ang isa pang dam ang nagsilbing tagahigop ng tubig. Ngayon na wala na ang halimaw sa ilalim ng tubig, oras na para simulan ang matinding pag-atake. Galit na galit ang halimaw at agad na umatake kay Tohomaro. Mabilis siyang nakaiwas at nataga ang braso nito. Hindi rin nagpahuli sina Hyogo at Keiichimizu, ginawa nila ang lahat para makapinsala ng husto sa halimaw. Tuwa ang naramdaman ng mga tao sa labas nang makita nilang nasugatan ang halimaw. Agad silang bumaba at naghagis ng mga bato, nagbibigay ng oras kay Tohomaro para maibigay ang huling tagpa. Bigla, pumulot ng bato ang halimaw at inihagis ito sa dam na humaharang sa tubig. Sa loob lang ng 2 bato, nabutas ang gate at bumaha ang tubig. Para mailigtas ang mga taga-nayon, ibinuhos ni Keiichimizu ang lahat ng lakas upang itapon sila sa pampang, pero siya mismo ang tinangay ng agos. Kahit ganoon, hindi siya sumuko sa halimaw. Kumapit siya hanggang sa dumating si Hyakkimaru at ibinigay ang huling tagpa. Ligtas si Hyogo, at matagumpay nilang napuksa ang halimaw. Ito ang unang beses na nagkita ang dalawang magkapatid, pero nagdaan lang sila sa isa't isa, hindi nila alam ang tunay nilang pagkakakilanlan. Pagdating sa pampang, nagpasalamat si Tohomaro kay Hyakkimaru sa pagligtas ng kanyang buhay. Pero nang hindi siya sinagot, medyo nailang si Tohomaro. Agad namang ipinaliwanag ni Dororo ang sitwasyon, bulag si Hyakkimaru, pero nakikita niya ang kulay ng mga kaluluwa. Nang marinig ito, hindi maitago ni Hyogo at Keiichimizu ang kanilang pagkagulat. Hindi nila inakalang kayang lumaban ni Hyakkimaru sa ganoong kalagayan. Pagkatapos, humingi si Dororo ng bayad para sa pagpatay sa halimaw. Matapos matanggap ang gantimpala, umalis na sila ni Hyakkimaru patungong teritoryo ni Dago. Bago sila umalis, tinanong ni Tohomaro ang pangalan ni Hyakkimaru. Sa kanilang paglalakad, naalala ni Hyakkimaru ang kakaibang kulay ng kaluluwa ni Tohomaro, parang pamilyar. Tulad ng sabi-sabi, masagana ang lupain ni Dago. Masigla ang kalakalan. Puwan ng pagkain at paninda ang mga tindahan. Pero sa isang madilim na sulok, may isang baliw na babae na may hawak na bata at paulit-ulit na umaawit ng nakakatakot na kanta. Nang makita si Hyakkimaru, bigla siyang natarante at nagsisigaw, dumating na ang batang demonyo. Saka tumakbo palayo. Si Dororo, sa unang beses na makakita ng puting kanin, hindi maitago ang tuwa. Hinailan niya si Hyakkimaru at tumakbo papunta sa isang pagtatanghal. Habang nanunood ng palabas, biglang nakilala ni Dororo ang matandang naglalakbay sa gitna ng mga manunood. Maayos ang takbo ng palabas, sabay-sabay ang palakpakan ng mga tao. Paglabas nila, ikinwento ni Dororo sa matanda ang buong kwento tungkol kay Mio. Hindi napigilan ng matanda ang lungkot sa sinapit ng dalagang parang bulaklak ng cherry blossom. Dumating siya roon dahil nais niyang malaman ang tungkol sa lupang ito. Habang ang ibang lugar ay naghihirap sa gutom at lamig, ang lugar na ito ay kakaibang masagana. Plano rin niyang akyatin ang bundok dahil narinig niyang doon
doon itinatago ang mga demonyong pinatay ni Daigo. Paalis na sana ang matanda nang bigla niyang makita ang kadiliman sa paligid ni Hyakkimaru, palatandaan ng isang taong nakapatay na. Hindi na siya nagtanong pa, bagkus ay nagbigay lang ng payo, mag-ingat kayo. Pagkatapos, umalis na siya. Nagplano sina Hyakkimaru at Dororo na maglibang muna sa lugar bago tumuloy sa susunod na lungsod. Pero habang naglalakad, naakit si Hyakkimaru sa kwento ng dalawang lalaki. Nakita ito ni Dororo at lumapit din upang makinig. Kwento ito ng Banman, isang kuta na nagsilbing proteksyon laban sa Asakura clan. Noon, naganap dito ang isang matinding labanan. Nasunog ang lahat maliban sa isang pader. Pero iyon ang unang beses na napaalis ng hukbo ni Daigo ang mga kalaban mula sa Asakura clan, at mula roon, nagsimulang tumaas ang kanyang kapangyarihan. May mga sabi-sabi na ang bodhisattva na laging pinagdadasalan ni Lady Daigo ay pumasok sa pader na iyon. Kamakailan, lalong lumalakas ang hukbo ng Asakura. Pinapana nila ang mga tauhan at especially iyan ni Daigo, saka ipinapako sa pader. Simula noon, walang nang ahas na lumapit sa pader na iyon. Naging usapan ito sa mga tao, at lalo pang pinaganda ang kwento sa bawat salin. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Hyakkimaru ang pader at agad niyang naramdaman ang makapal na enerhiyang puno ng pagpatay. Maaaring isa itong makapangyarihang Diyos demonyo. Biglang may batang lalaki na lumitaw sa likod nila at sinabing huwag silang tumawid sa pader dahil sa kabilang panig ay may mga gwardya ng Asakura. Kapag nahuli sila, tiyak na ipapako sila sa pader ng Banman. Nang malaman ng bata na sina Hyakkimaru at Dororo ay naroon upang paksain ang mga halimaw, ikinwento niya ang kanyang karanasan. Dati, nayon nila ang lugar na iyon. Isang araw, dumating ang mga sundalo at itinayo ang pader ng Banman. Namatay ang mga magulang ng bata noon. Tumakas ang mga taga-nayon, pero nanatili ang bata, desididong tumawid sa pader para makabalik sa kanyang tahanan. Nang makita ni Dororo ang kanyang determinasyon, nag-alok siyang tumulong. Gagawin nila ito sa gabi dahil doon lumilitaw ang mga demonyo. Sa panig ni Lady Daigo, sa wakas ay nalaman niyang buhay pa ang kanyang anak. Plano ni Daigo na ipapatay si Hyakkimaru, pero tinutulan ito ng kanyang asawa. Ayaw niyang muling masadlak sa kapahamakan ng anak dahil lang sa makasariling hangarin ng kanyang asawa. Pero hindi sapat ang mahihinang salita para baguhin ang desisyon ni Daigo. Balik kay Dororo. Umalis na rin ang mga sundalo ng Asakura. Pero sa sandaling iyon, lumitaw ang halimaw, isang espiritong apoy na anyong fox. Sama-sama silang lumilitaw, kaya't marami ang kalaban. Hinugot ni Hyakkimaru ang kanyang espada at sinimulan ang pag-atake. Sa bawat galaw, isang halimaw ang kanyang napapatumba. Dahil dito, nagalit ang pinuno ng mga fox spirit at tinawag ang lahat ng kaluluwa sa paligid. Ngayon, inilabas ni Hyakkimaru ang dalawa niyang espada para umatake ng buong lakas. Tumakbo rin si Dororo upang tumulong. Samantala, sinamantala ng bata ang pagkakataon upang tumawid sa pader. Dahil dito, nadapa si Dororo at napunta sa alang-inang sitwasyon. Sa kabutihang palad, dumating si Hyakkimaru sa tamang oras upang iligtas siya. Sinabi ni Hyakkimaru kay Dororo na magpatuloy na siya habang siya ang bahala sa halimaw. Ngayon, pinagsama ng halimaw ang lahat ng kaluluwa at naging dambuhalang fox spirit. Lalong lumakas ang kapangyarihan nito, dahilan para mahirapan si Hyakkimaru. Napako siya sa lupa. Habang patuloy sa paghahanap si Dororo kay Sukroko, bigla siyang natuklasan ng mga sundalo ng Asakura. Nahuli rin si Sukroko. Sa gitna ng panganib, ginamit ni Hyakkimaru ang lahat ng lakas upang makawala sa kontrol ng halimaw. Biglang dumating ang maraming palaso na tumama sa halimaw, naputol ang laban. Agad na umalis ang halimaw, at lumabas na ang mamamana ay tauhan ni Daigo. Sa parehong oras, patuloy sa paghahanap si Tohomaru tungkol sa batang nawala 16 na taon na ang nakalipas. Lumabas na ang baliw na babae sa kanto ay ang Komedrona noong panahong iyon. Nabaliw siya matapos makita ang anyo ni Hyakkimaru. Sa panig ni Lord Daigo, ito ang unang beses na muling nagkita ang mag-ama matapos ang mahabang panahon. May pagdududa si Hyakkimaru at tinanong kung sino siya at ano ang pakay niya. Agad siyang lumapit at tinakot si Daigo. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Daigo na buhay pa si Hyakkimaru. Ang pagmamahal niya bilang ama, ay tila itinapon na lang. Pagkatapos noon, agad niyang iniutos ang pagpatay kay Hyakkimaru. Dahil ayaw na niyang pumatay pa ng tao, sinubukan ni Hyakkimaru na tumakas. Pero si Daigo, hindi siya tinantanan. Patuloy ang kanyang paghabol hanggang sa dulo. Nagtago si Hyakkimaru sa isang punong kahoy habang iniisip ang mga sinabi ni Daigo. Ayon sa kanya, hindi karapat-dapat isilang ang bata, anak daw ito ng mga demonyo. Samantala, si Dororo ay nakabitin ng patiwarin sa puno ng mga gwardya. Walang maraming salita, binugbog siya hanggang mawala ng malay. Pagkagising, natagpuan ni Dororo ang sarili niyang nakakulong kasama ng iba. Naroon din si Sukroko, pero sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan. Ikinwento ni Sukroko na bumalik siya sa kanilang nayon, pero matagal na pala itong naglaho. Nasunog ang lahat, wala ng buhay.
Sa sandaling iyon, tanging pagdamay lang ang naibigay ni Dororo upang maibsan ang lungkot ng kaibigan. Bigla niyang napansin ang selyo sa panyo ng isang matandang lalaki sa harap niya, katulad ito ng selyo na suot ni Hyakkimaru sa kanyang leeg. Selyo ito ng angkan ni Daigo. Maya-maya, natuklasan ni Dororo ang isang maliit na daan ng pagtakas sa itaas. Umakyat siya, pero sa kasamaang palad, nakita siya ng mga gwardya. Walang ibang paraan kundi tumakbo si Sukroko upang harangin ang mga gwardya at bigyan siya ng oras para makatakas. Sa kabilang banda, unti-unti nang natutuklasan ni Tohonmaro ang katotohanan tungkol sa kanyang kapatid. Labis ang kanyang pagkadismaya sa mga magulang. Sa isip niya, hindi sila karapat-dapat maging magulang. Pero ayon kay Daigo, wala raw silang ibang pagpipilian. Masyado nang naghirap ang bansa, sunod-sunod ang taggutom, sakit, sakuna, at banta mula sa mga kalapit na rehiyon. Sa panahong iyon, puro kamatayan ang bumabalot sa lupain. Tanging ang kasunduan sa mga demonyo ang nakapagligtas sa kanila. Biglang may narinig na ingay sa labas ng tarangkahan, isang mamamatay tao. Nakakagulat, si Hyakkimaru pala iyon. Nang makita ng mga tauhan ni Daigo na pinapana si Hyakkimaru, napasigaw sa takot ang kanyang ina. Dumating si Hyakkimaru hindi para lumaban, kundi para makita lang muli ang kanyang ama, at agad na tumakas. Sa kabila ng babala ni Tohonmaro, iniutos pa rin ni Daigo na patayin si Hyakkimaru sa lahat ng paraan. Habang nagtatago sa kagubatan, paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Hyakkimaru ang mga sinabi ng kanyang mga magulang. Bigla, dumating si Dororo, pagod at sugatan, at sinabing kailangang iligtas si Sukroko. Sa sandaling iyon, dumating ang isang gwardya at iniulat na ipapako na sila sa pader ng Banman bilang paghahanda sa pagsalakay sa teritoryo ni Daigo. Sa tuktok ng bundok, sa templo ng pagsamba sa mga demonyo, natuklasan ng matandang naglalakbay ang tunay na likas ni Lord Daigo. Hindi siya tagapoksa ng demonyo, nakipagkasundo siya sa kanila. Naawa ang matanda sa kapalaran ni Hyakkimaru, pero humanga rin sa kanyang matatag na kalooban upang mabuhay. Sa parehong oras, patungo rin si Tohonmaro sa damba ng tinatawag na landas ng impyerno. Sa daan, nakasalubong nila ang matandang guro. Natuklasan nitong ang kaluluwa ni Tohonmaro ay kapareho ng kay Hyakkimaru. Handa na ang hukbo ni Daigo para sa digmaan. Sa tuktok ng bundok, sa wakas ay nasaksihan ni Tohonmaro ang mga Diyos-demonyo na kumuha sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, mabilis na tumakbo sina Dororo at Hyakkimaru upang iligtas si Sukroko. Malapit na siyang ipapatay kasama ng mga inosenteng taga-nayon. Agad na sumiklab ang matinding labanan. Dumating si Hyakkimaru, pero kinailangan niyang harapin ang mga espiritong fox. Mabilis silang sumali sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Wasak ang hukbo ng Asakura sa kamay ng mga demonyo. Muling humarap si Hyakkimaru sa taong naging dahilan ng maling pagkamatay ni Mio. Ang matagal ng kinikimkim na damdamin ay sumabog. Umabot sa sukdulan ng galit niya, handa na siyang lapain ang lalaki. Pero pinigilan siya ni Dororo, at nang tawagin ni Tohonmaro ang pangalan ni Hyakkimaru, saka lang siya kumalma. Dito, ipinaliwanag ni Tohonmaro kung bakit siya naging ganoon. Naniniwala siyang ang pagsasakripisyo kay Hyakkimaru kapalit ng kasaganaan ng bansa ay tama, at ang katotohanang nabuhay si Hyakkimaru ay gawa raw ng mga demonyo. Pagkasabi nito, hinugot ni Tohonmaro ang kanyang espada, handa nang patayin ang sariling kapatid. Samantala, mabilis na tumakbo si Dororo upang kalagan si Sukroko. Muling lumitaw ang mga espiritong fox. Walang ibang magawa si Dororo kundi sumigaw ng malakas para humingi ng tulong kay Hyakkimaru. Narinig ni Hyakkimaru ang sigaw at agad niyang itinulak palayo si Tohonmaro, saka mabilis na tumakbo papunta kay Dororo. Ginamit niya ang pader ng Banman bilang tantungan, saka tumalon pataas upang tagay ng espiritong fox. Bagamat hindi ito tuluyang namatay, naabsorb ito ng pader ng Banman. Sa tagang iyon ni Hyakkimaru, nabulag si Tohonmaro sa kanyang kanang mata. Dumating na rin si Lady Daigo. Sinabi niya kay Hyakkimaru, galit ka sa amin, hindi ba? Noong araw na iyon, hindi kita nailigtas. Iyon ang pinakamalaking pagsisisi ko. Para sa kasaganaan ng nakararami, pinagdusahan mo ang sakit na hamati sa katawan at isipan. Alam niyang may pagkukulang siya sa anak, kaya bilang parusa sa sarili, inialay niya ang sarili sa mga Diyos-demonyo kapalit ni Hyakkimaru. Sa sandaling iyon, nagpakita ng kakaibang kilos ang pader. Agad na iniutos ni Daigo sa hukbo na umatras. Sa huli, bumagsak na rin ang pader ng Banman. Kasabay nito, tila bumagsak din ang damdamin ni Hyakkimaru. Marami siyang tanong na gustong masagot. Sa kabutihang palad, may magandang balita na pumawi sa bigat ng sitwasyon, buhay pa pala ang pamilya ni Sukroko. Bitbit ang lungkot sa puso, muling naglakbay sina Hyakkimaru at Dororo upang ipagpatuloy ang kanilang hindi pa tapos na pakikipagsapalaran. Kung umabot ka hanggang dulo, solid ka idol. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong uploads. Salamat sa panunood, kita-kits sa next episode.